Isang pagkain na naman na bawal sa buntis ang lulutuin natin ngayong araw. Dumaan pala dito sa bahay namin yung biyanan kong lalaki at binigyan ako nitong papaya. Ang ibibigay sana niya ay yung tilapia, yung pinambaril niya na tilapia. Kaso hindi naman ako kumakain ng tilapia kaya ayan sabi niya dito na lang sa papaya hati na lang daw kami. Buti na lang talaga din dumaan siya dito kasi wala na talaga akong maisip na ulam namin ngayong araw. Naku, may pang budget kami ng ulam kaso nagamit ko talaga dahil sa pabalik-balik ng check-up at yung mga gamot na kailangan bilhin. Itong papaya po talaga ay bawal siya sa buntis lalo na kapag hilaw siya. Ang pwede lang talaga dito sa buntis ay yung mga hinog na papaya, ayun hindi daw yun siya bawal. Pero ako nagtanong din naman ako kung pwede ba yung lutong papaya and yes sabi naman pwede yun basta wag lang talaga hilaw na diretso mong kakainin. Yung baga parang katulad nito na hilaw siya tapos diretso mo siyang kakainin ako hindi talaga yung pwede, bawal talaga yun sa buntis. Pero kung gusto niyo talagang umiwas ng papaya nako mas okay din naman yun. Tapos habang itong papaya yung ulam ko, ang ulam na ng partner ko ito yung tuyo at saka noodles. Hindi naman kasi siya mahilig sa ganung gulay kaya ayan binilhan ko lang siya ng tuyo at saka noodles, masaya na siya na ganung ulam. Tag-ulan din naman kasi ngayon kaya ayan magugustuhan niya yung ganun yung ulam niya. At habang nagsasaing pala ko ayan, inasikaso ko na din to yung mga ricado ko dun sa aking gulay. Itong siling green pala is dagdag lang para medyo maanghang siya. Pero nasa inyo na yon kung ano yung gusto niyo ihalo sa mga luto niyo. Ako kasi naghalo lang ako nitong siling green para medyo siya maanghang. Naku mga mi, nahirapan talaga ako mag voice over kasi nga nagkasakit ako ng isang araw lang naman. Pero grabe talaga, sobrang sakit sa katawan. Kaya payo ko talaga sa mga buntis dyan, hanggat kayong iwasan niyo talaga magkasakit kasi napakahirap talaga. Alam mo yung tipong doble yung sakit o triple yung sakit sa katawan mo lalo na paggabi. Tapos hindi ka talaga makatulog kasi grabe ang sakit ng katawan mo, yung sobrang bigat na bigat ka talaga. Lalo na sa panahon ngayon na taglamig, tag-ulan, naku, uso talaga yung sakit. Dito pala sa papaya na ginawa ko ay binamad ko yan siya asin yung unang piga ko kanina tapos ngayon hinugasan ko na siya ng tubig. Kung hindi nyo pala to na try mga mami na lutuin ako, itry to kasi masarap talaga siya. Sabi ng partner ko yung lasa niya para do siyang pansit kapag ginisa. Kaso nga lamang kapag nagustuhan niyo yung lasa nito ay mapaparami talaga kayo ng kanin. Doon sa probinsya namin lagi namin ito inuulam kasi syempre libre lang naman ng papaya doon. Tapos dito sa Maynila naku, ang mahal ng kilo ng papaya. Kaya bihira lang talaga din ako makakain ng ganito or makapagluto ng ganito. Kaya nung binigyan talaga ako ng biyanan ko nito, tinanggap ko agad kasi bihira lang talaga ako makakain ng papaya na ganito yung luto. Ang lagi ko kasi nakikita na luto ng ganito ay yung mga gata, tapos yung mga hinalo sa tinola, tapos yung mga ganito yung gisa-gisa, naku, bihira ko lang talaga makita. Tulad na lang dun sa bahay ng biyanan ko, lagi lang talaga silang gata nitong papaya, kaya yun lang talaga yung nakakain ko, kaya nakakasawa din talaga. Kaya nung binigyan niya ako kanina nito, naisipan ko talaga na ganitong luto yung gusto kong gawin. Ako lang din naman talaga kakain nito kasi yung partner ko hindi talaga siya mahilig sa ganitong luto, kaya binilhan ko lang talaga siya ng tuyo at saka ng noodles. At ganito yung itsura niya kapag malapit na siya luto. Actually, luto na naman talaga to, pero lalagyan ko lang siya ng konting toyo kasi para magpula-pula lang siya. Kaya kung hindi nyo pa to nasubukan, ako subukan nyo na to yung ganitong luto ng papaya. Luto na talaga to mga mi and okay naman yung lasa para sa akin. Ganitong lasa talaga yung gusto ko. Tapos tatakpan lang natin yan kasi magluluto na tayo ng tuyo. Sa ngayon naman, umiiwas ako nitong tuyo kahit benjan yan sa harapan ko, iniiwasan ko talaga kasi syempre maalat yan at isa yan sa mga dahilan kaya tumataas din yung dugo natin. Kaya ngayon, iwas-iwas lang muna ako nitong mga maaalat para bumaba naman yung dugo ko kasi nung nakaraan ng pag-BP ko, buti lang talaga for the first time talaga ay bumaba siya ng 120/80. Kaya iwas-iwas lang talaga ako muna sa mga ganitong ulam. Pagkatapos ko pala magluto ng tuyo na yan, mamaya ko palulutuin yung noodles pero kakain na ako kasi nagutom na talaga ako. Hindi na rin ako nag-aantay ng partner ko kasi matagal pa yun uuwi.